There is a reason for us to celebrate today. Amen? Hallelujah! Sige po, makakaupo na tayo. Ano ba reason bakit tayo magse-celebrate every Sunday, every midweek, every day? Because Jesus is alive. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, buhay ang Panginoong Yesus. Hindi siya namatay. At hindi ka rin mamamatay. Sapagkat ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Amen? From death to life. Kaya ang title natin is Set Apart. Because you are separated from many. Which is until now, they don't want to experience life after death. John 10:10, sabi ni Jesus, I have come to give you life. Life more abundant. Yung buhay na ganap at kasiyasiya. Tingnan mo nga yung katabi mo kung ganap at kasiyasiya ang ngiti niya ngayon. Parang hindi Malungkot ba? Ha? Masaya. Amen. Because we are celebrating, the whole world is celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. So tingnan natin itong team natin, no? Sa Leviticus chapter 20. Bakit ito ang binigay sa akin ng Lord? Let's begin with verse 22. Sabi rito sa verse 22, okay, you must be sure to obey all my statutes and regulations, so that the land to which I am about to bring you to take up residence, there does not vomit you out. So, in order for us to be holy, the Lord said, you must be holy to me, because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the other people to be mine. So, minayin ka na pala ng Lord, ano? Sino rito ang nagpamain kay Lord? Amen. So, yung sinasabi niya rito, gusto ka niyang angkinin, ibig sabihin dito na gusto ka niyang mahalin at magpasakop sa Kanya, sa Kanyang paghahari. Kaya nga yung teaching ni Jesus Christ to pray, sabi niya, if you pray, say, Father in heaven. Sino rito may mga ama pa sa lupa? Taas nga ang kamay. Mahal niyo ba ama niyo? Parang hindi kukunti lang. So yung mga nagmamahal sa ama, taas ang kamay. Yan. How about when God said, love the Father? Mamahalin niyo ba yung hindi niyo nakikita? And that is the God who created heaven and earth. Amen? In order for you to show love to Him, kailangan may bibigay kayo. Right? Kasi siya nagmahal una sa atin. John 3:16, sinabi niya ng Bible, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Sino yun? Si Jesus. Yung iba until now nagpapapako sa krus. Which is, sinabi niya sa Bible, it is finished. Wala na uling Jesus na mapapako pa sa krus. One time lang yan. Amen? Sino rito pinapako pa si Jesus sa krus? Meron ba? At nanahimik ang lahat.
Kapag hindi nyo ah, pinapakita sa mundo ang pagmamahal nyo kay Jesus, pinapako nyo pa siya. Amen? Jesus is alive. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus is alive. At ikaw ay isa sa mga sineperate ng Lord para sabihin mo sa mundo na may pag-asa pa ang mga nawawala ng pag-asa. Amen? Dahil hindi namatay ay nagbigay ng pag-asa sa atin. If you really want Jesus Christ to be with you, then you have to obey what He asked for you to do. Ang sabi niya, go therefore and make disciples, teaching them everything you have learned from me, and I will be with you up to the end of the age. Sino rito ang kinakahiya si Jesus sa kanyang family? At nanahimik, Lord, ikaw lang ang nakakaalam. Sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kaklase, sa kanyang mga ka-office mate, kinakahiya niyo ba si Jesus? At lalong tumahimik, Lord. Sabi ng Bible, pag kinahiya niyo ako, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng mga anghel. So, we have to celebrate hindi lang ngayon, kundi araw-araw ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen? Dapat nakikita sa iyo na si Jesus is alive forever until His second coming. Kasi kung hindi makita sa iyo, no, sometimes sasabihin mo, I am a Christian, I am a born-again Christian, pero ang mukha mo nandoon sa ilalim ng paa mo. Ang lungkot-lungkot mo. Just rejoice. Wala kang pera, rejoice more. Kasi yung mas maraming pera sa iyo, mas malaki problema. Amen? Kung wala kang dapat nagsasaya tayo. Amen? Bakit? Buhay ang Diyos. Kasi kung may problema ka, that means buhay pa ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang wala ng problema, yung kukurutin mo, hindi umaaray, nasa kabaong na yan. Amen? Di ba? Kahit sampalin mo yan, kahit duraan mo yan, hindi ka niyang papansinin. Sabi mo nga, tanungin mo yung katabi mo, buhay ka pa ba? Kilitiin mo. Pag tumawa, buhay pa yan. Amen. Kasi ang death ni Jesus Christ, no, pinakita yung flesh. Ang flesh ang pinahirapan ng tao. Ang flesh din ang ipinako sa krus. Ang flesh din ang binarid doon sa libingan. But glory to God, the good news is, wala doon ang flesh nung tiningnan ng mga disciple ni Jesus Christ. Tingnan natin, saan natin makikita yan? Let's read in Matthew 28. Matthew 28. Let's begin with verse 1. Nandiyan pa ba kayo? Okay, basahin natin. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. okay, verse 2. Suddenly, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. verse 3. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. Verse 4.
And for fear of him, the keepers did shake and became as dead. Verse 5. But the angel The said, angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. verse 6. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. So, ito yung patunay na wala si Jesus na nakita doon sa libingan. Actually, that tomb was sealed at guarded. Amen? Ang problema ng mga nagbalita, dahil nabayaran yung mga guard na yan ng sum of money. Tingnan nga natin. Say, go ahead. Verse 7. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And, behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. Okay, verse 11. Jump tayo dyan. Now, when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priest all the things that were done. Verse 12. And when they assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. Yan po ang totoong nangyari. Kaya yung balita, kung ano-ano na ang naging trending during that time. No? Kahit wala pang Facebook, kahit wala pang social media, nung nabaliktad yung katotohanan. And until now, they believe. Most of the people here in the Middle East believe that that is not Jesus who was crucified and died. Because Jesus Christ will not going to die according to their belief. Kaya tandaan natin, kapag may nag-aalok sa'yo ng ibang religion, sabihin nyo, buhay ang Diyos na meron ako. Walang ibang Diyos na pupurin ako sapagkat siya ay nag-iisa lang. Amen? God is only one. How about Jesus? He is the voice of God walk into this world. Siya yung boses ng Diyos kasi nga, ang Diyos hindi makikita. Unless na mamatay ang tao, sabi sa Exodus, yung kay Moses, unless na hindi ka mamamatay, saka mo lang makikita ang Diyos. Sabi roon ng Diyos, huwag kang lalapit, Moses. Gusto ni Moses makita ang Diyos. Hindi mo ako dapat makita kung hindi mamamatay ka. Kaya yung mga nakakakita sa Panginoon, even sa dream, ang flesh nila patay na. Amen? And you are alive. Kaya may born again, sinasabi ng Lord, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. John chapter 3 verse 3. Sabi ng mata niyang si Nicodemus, paano mangyayari yun? Paano babalik ang isang katulad niya na malaki na sa kanyang ina? So hindi nga naman pwede, imposible sa mind ng tao. Pero sa Diyos, nothing is impossible. John 3:5 sabi roon, unless a man be born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Makakapasok ka lamang sa paghahari ng Diyos kapag ikaw ay separated na sa mundong ito. Amen. Hallelujah. So itong topic natin, sabi rito, let's go back to our topic in Leviticus chapter 20.
Verse 26, sabi rito, you must be holy to me because I, the Lord, am holy and I have set you apart from other people to be mine. Kaya pala, na born again tayo kasi gusto ng Lord na tayo ay ma-separated sa karamihan. Amen? Ang born again po, it is a renewing of your mind. Changing of your lifestyle. Dati kang mahirap, payayamanin ka ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Just praise the Lord. So, hindi dapat tayo nalulungkot sa mga sitwasyon na meron tayo ngayon. Amen? Bakit? Greater glory ang pangako ng Lord sa iyo. Amen. Pabayaan mo na yung mga problema yan dahil lilipas din yan. Kung nasa darkness ka, nilagay ka na ng Lord sa light. Kung naliligaw ka, sabi niya, I am the way. I am the truth. I am the life. Ilalagay ka niya sa tuwid na daan. Hindi na sa dating daan, hindi na kung ano-anong daan pa. Only Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Amen? So tingnan nga natin itong sa Exodus, paano niligtas ng Lord ang mga tao. Exodus chapter 19. Let's begin with verse 3. Verse 3, Moses went to God and the Lord called to him from the mountain. Thus you will tell the house of Jacob and declare to the people of Israel, you yourself have seen what I did to Egypt and how I lifted you on eagle's wing and brought you to myself. So, ang gusto ng Lord, katulad ng paghihirap ng mga Israelites during the time of Moses, dahil sa cry ng mga lahi ni Jacob, ay bumaba ang presensya ng Lord kay Moses. At ginamit yung katawan ni Moses para maging boses ng Diyos for the deliverance of the Israelites. Kaya yung pagdating doon, sabi rito sa verse 5, now if you will diligently listen to me and keep my commandments or covenant, then you will be my special possession. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto talaga ng Lord, maging special possession ka. Minahin ka na niya, panahon pa ni Moses. Amen? Dinisplay niya ang kanyang pagmamahal. Special possession out of the nation, for all the earth is mine. Grabe. Sabi niya, lahat ng nasa mundo kanya, kaya lang ikaw special. Sabihin sa katabi mo, special ka talaga. Amen? You are set apart. Amen? Verse 6, kayo po magbasa, verse 6. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. So, isipin niyo yan. Yang words na yan, kayo pa magsasabi sa mga Israelites. Amen. Hindi na si Moses. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na. Kasi maraming mga stiff-necked. Alam nyo, napakapalad natin because we are Gentiles. But hindi ka dapat magmalaki dahil sa panahon ngayon, ang Gentiles ang ginagamit ng Lord, hindi na ang Jews. Pero tingnan natin ang Word of God. Alam nyo, gagamitin din ng Jews, kaya lang hindi pa sa panahon ngayon. Amen? Saan ko ba nabasa yan? In Hebrews chapter 4.
Romans chapter 8. Let's begin with verse 12. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. Amen. So, may utang ka raw. Sabi mo sa katabi mo, may utang ka. So then, brothers and sisters, we are under obligation, not to the flesh, to live according to flesh. Amen? For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Amen? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Praise the Lord. So hindi na tayo, kaya tayo sineparate ng Lord sa mundong ito para mabuhay tayo in accordance to His Word. Tandaan nyo, ang Word of God, sabi ni Jesus Christ, the Spirit gives life. The flesh profit nothing. The words that I have spoken to you, they are full of Spirit and they are life. John 6:63. Kaya yung words na yon na meron tayo ngayon is more than silver and gold. Bakit? Just say it and you will have it. Sino rito nagpa-practice ng ganon? Ha? Silver and gold, come to my house. E nauutusan yan according to your faith. Pag hindi mo ginawa at wala kang faith, hindi mangyayari. Amen? Kaya you have to, umaga pa lang, no? Bago ka umalis ng bahay nyo, ang amo ko magbibigay ng 1 million sa akin. Everyday yun. Pag hindi, ang amo mo, hindi nakakatulog yan. Uutusan niya ng Diyos. Ang mga anghel niya nakikinig. Uy, utusan daw yun, utusan daw. So, hindi lang sa pera tayo dapat naka-focus. Amen? Kapag may sakit ka, may karamdaman ka, yung mga mahal mo sa buhay, nangangailangan, no? Sila, utusan mo yung anghel na bigyan sila ng wisdom to gain wealth. Kasi ang wealth galing sa Diyos. Hindi yung galing dito sa lupa. Sabi niya, nasa binasa natin, everything is mine. Including yung katabi mo. Namay niya na ng Lord. Amen? Ang problema, minain mo na ba ang Lord? Yun ang problema. Baka mamaya, minamain ka ng Lord, ayaw mo pa. Pakeme ka pa. Ha? Slightly ka pa. Hindi naman ganoon. Hindi, pag minahin ka, magpamain ka na, ano? Imain mo na rin ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, imain mo na rin ang Lord. Hallelujah. Kasi minsan nagpapakeme pa tayo eh. Gusto nang ibuhos ng Lord ang pagpapala mo, ayaw mo pa. The Lord wants you to obey. That's the reason why He showed Himself obedient after the death. No? Hanggang sa kamatayan. Tingnan natin yung ano na yon sa Philippians chapter 2. Let's begin with verse 8. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon sa pagsunod sa Ama. Okay? Verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Kinusipay niya na yung flesh para yung Espiritu ng Diyos mabuhay at yan ang mapasa atin. Amen? Ang resurrected body ng ating Panginoon walang iba kundi ang kanyang salita na nananahan sa atin ngayon.
John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and beheld the glory of one and only, full of grace and truth. Kaya kapag yung salita ng Diyos nalalakaran natin, then you are in the right direction. Huwag ka nang malungkot kung ang mga tao ganito ang lakad, tapos ikaw pasalubong sa kanila. Ang mundo, paganyan. At ikaw naman ay pasaluwag sa mundo. It's okay to be different because you are separated. You are chosen by the living God. Minayin ka na, kaya direction mo, papaiba na. Amen? Ang mundo, lahat pa ganyan. Broad is the road for destruction, but narrow is the gate for salvation. Kukunti lang po ang katulad mong maliligtas. Sabi mo sa katabi mo, magsaya ka na. Rejoice. Kasi kung hindi nabuhay si Jesus Christ, wala po tayong life na aasahan. Amen? Anong buhay? Kain, tulog. After that, patay. Amen? Sa dami ng mga chemicals ngayon na pinagbawal, wala ka nang makakain. Amen? Lahat halos na mga binibenta sa mga may mga chemicals na bawal. Ano pa kakainin natin? Wala naman tayong taniman dito katulad doon sa Pilipinas. Lahat dito imported. Ano kakainin mo? Talagang mapipilitan kang magshabu-shabu. Ano yung puro toxic? Mapipilitan kang mag-noodles. Amen? Mapipilitan kang shawarma. Hindi mo alam kung ano nando sa loob. Kaya ang gagawin mo, trust in the Lord, magpe-pray ka. Amen? Nalilinisin ng Diyos, ang dugo niya, ang lahat ng ipapasok mo sa bibig. Kasi hindi ang pinapasok mo sa bibig ang magkokos sa'yo ng kamatayan. Sabi ng Lord, for the abundance of your heart, the mouth speak. Yan ang magbibigay sa'yo ng kamatayan spiritual. Flesh profit nothing. The Spirit of the Lord brings life. Amen? So, anuhin natin itong verse 9 na ang binasa natin sa Romans. Sabi rito, as a result, God exalted Him and gave Him the name that is above every name. So that at the time of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the God the Father. So yun ang reason why Jesus Christ died on the cross. And today we are celebrating His life again. Nasa atin na. Therefore, yung mga nag-celebrate ngayong araw na ito about the resurrection, they should understand na ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin na. At hindi na yan namatay kailanman. Amen? Lahat ng may sakit, you are now exempted because the body was separated from the Spirit of God. Kapag nandiyan na ang Espiritu ng Diyos, kahit na anong sakit na meron ka, tawanan mo na lang. Amen? Bakit? Kasi ang belief mo
Sa Isaiah chapter 53 verse 5, dapat nakapokus ka dyan. Isaiah 53 verse 5, pakibasa nyo nga, 1 to go. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are all healed. So ang rest na sinasabi ng Lord, no? Rest assure na lahat ng sakit at karamdaman tinanggap niya na. Para ikaw na nagrereklamo sa Diyos, ang sakit-sakit ng balakang ko. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Huwag mo nang i-claim. Amen? Meron akong high blood. Kine-claim mo, di yung high blood pupunta sa'yo. Mag-enjoy ka na lang kung ano yung buhay na meron tayo. Amen? Kapag may sakit, Isaiah 53:5. By the stripe of Jesus Christ, by the wound of our Lord Jesus Christ, I am fully healed physically, mentally, emotionally, financially, and spiritually. Healed ka na, hindi ka na dapat, paano pastor? Meron pa akong ano. Aba, entertainin mo ang negativity, yan ang makukuha mo. Negative ka araw-araw. Entertain the promise of God. At yung promise niya ang dapat na manatili sa ating puso para yung isip natin normally magiging abnormal na. Ano ibig sabihin? Supernatural. Kasi ang nasa isip mo ay natural. Ano yung natural? Ganito nakikita ko, negative. Ito narinig ko, negative. Ito na-feel ko, negative. Di lahat ng negative sa puso mo papasok. Sa utak hanggang sa puso. Kapag ang puso mo puro positive thoughts na binigay ng Word of God, and then it will going to counter what the negative is. Magiging supernatural na ang buhay mo. Ganyan lang ang ginawa ni Mary. Amen? When the angel came to Mary, may maganda akong balita sa iyo, Mary. Ano yun? Mabubuntis ka. Ha? Wala pa akong experience. Sabi ng anghel kay Mary, alam mo ba, Mary, yung pinsan mong si Elizabeth, nagdadalang tao ng 6 na buwan? Sa tao, imposible. But to God, nothing is impossible. Ano sabi ni Mary? I am a servant of God. Let it be in accordance to thy word. Word lang, tinanggap niya, and then boom! Jesus Christ was give birth to a man. Alam nyo, pinagdaanan ni Jesus for 30 years bago siya nag-preach. Bakit 30 years? Bakit hindi 12 years na lang nag-preach na siya at nagpapako na siya ng krus ng 25 years old? Hindi mangyayari na sasabihin ng Bible, siya ay naging obedient after the death. Bakit? Kasi from birth hanggang sa 30, nagpasakop siya sa tao, sa kanyang magulang. May mga kapatid siya, meron siyang mga magulang. And then nung mag-30 siya, iniwanan niya lahat yan. Ano ang ginawa niya? Sinunod niya kung ano pinagagawa ng ama niya sa langit. Amen? Isipin niyo, from 12 to 30, nasaan si Jesus? Natural kasama siya ng kanyang mga pamilya. Magulang, kapatid. Hindi na siya nag-asawa. Sino rito may mga
pangarap pang mag-asawa? Taas ang kamay. Ayun. Siyempre, malapit na kayo eh. Paano naman yung iba? So, yung may pangarap pang mag-asawa, no? Mangarap pa rin kayo. Amen? Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa inyo. Amen? Pero kung hindi nyo matitiis, no? Kung matitiis nyo, ang dapat na groom nyo walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At araw-araw nyo siyang makasama. Hindi kanya iiwan, sabi niya, hindi kanya pababayaan. So, remember the love of the Father. Pinakita niya kay Jesus. Nung 30 years old na siya, doon siya nagsimula. For 3 years ng ministry niya, sinabi niya sa cross, it is finished. Ano ba pinagawa ng Ama sa kanya? Binuhay pa siya pamula 0 hanggang 30, then 33, kukunin lang siya at parurusahan dito sa mundo. It is for your sake, so that God the Father wants to separate you from the flesh with holiness. Amen? Kasi ang gustong makita ng Diyos kapag gumarap ka sa Kanya, hindi ikaw. Lahat tayo makasalanan eh. For all have sinned and fall short to the glory of God. And the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kaya siya namatay, kaya siya pinahirapan, lahat yan, kaya nilibing pati flesh niya para ipakita sa atin ang glorified body na aasahan natin habang tayo'y nag-aantay sa Kanya. Amen? May inaasahan ka ba ngayon? You are separated to the Word so that the gift of God will be upon you. Amen? Ang gift niya, yaan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So in verse 2 of Hebrews chapter 4, for we had good news proclaimed to us just as they did, but the message they heard did them no good. Ito po yung sinasabi sa mga Jew. Since they did not join in with those who heard it in faith. For we who have believed, verse 3, entered that rest as he has said, as I swore in my anger, they will never enter my rest. And yet God's works were accomplished from the foundation of the world. Verse 4, kayo po magbasa. For he has spoken in a certain place of seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. Verse 5, And again, in this place, they shall not enter my rest. they will never enter my rest. Ano ibig sabihin nito? Ito po yung mga tao na matitigas ang ulo na ayaw mag-obey sa Lord. Nagagalit siya sa mga Jew na ayaw tanggapin yung resurrection na nangyari. Nagagalit siya. At sabi niya, they will never enter my rest. Hindi sila makakapunta o makakapasok sa peace na tinanggap ng mga nananampalataya sa Diyos. Kaya in John chapter 20 verse 21, ang unang binigay ng Lord ng mag-resurrect ang body niya, no? John chapter 20 verse 21. Ang unang binigay sa kanyang mga disciple ay peace. Basahin nyo nga. So Jesus said to them again, Peace to you, as the Father has sent me, I also send you. Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Sa kabila, I am also with you. Hindi yung kapayapaan, ibig sabihin, no, the peace that passeth through all understanding. Amen? Ano yung peace na yan na binigay at tinanggap ng tao?
na born again? Verse 22. Basahin nyo. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. The Holy Spirit of the living God. Si Jesus mismo na ang nagbigay ng hininga. Bakit? Dahil nga patay ang tao, binigyan niya ng buhay. And he said, the Spirit gives life. The words that you have heard from me, they are full of Spirit and they are life. And John 1:12, for as many who receive the Holy Spirit and believe in His name, Jesus Christ, they gave them the right to become children of God. Kaya nga, separated ka na sa mundo kasi anak ka na ng Diyos. Yugyugin mo yung katabi mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng tupa. Amen? Anak ka ng Diyos. Yugyugin mo, sabihin mo, anak ka ng Diyos. Declare blessing to me. Kasi ang nagde-declare ng blessing, kapag dinedeclare yan ng bibig mo, you are still God, or you are the same with God, created according to His image and likeness. Yang hininga mo na yan, magbibigay ng buhay o kamatayan. So whatever you say or you speak, because you are son or children of God, lahat ng sasalitain mo, it will give life and death. Life and death is in the power of tongue. Amen? Kaya, mas mabuti pa mag-bless ka araw-araw. I-bless mo sarili mo kung wala kang gustong i-bless. I-bless mo na lang sarili mo. Huwag ka na lang mag-curse. Amen? At makikita mo ang buhay mo paunlad ng paunlad. Araw-araw sabihin mo, gusto kong marating yung New Zealand na yan. New Zealand na yan. New Zealand. Gusto kong makapagtrabaho sa Australia. Lord, gusto kong makapagtrabaho. Every day you bring joy to your heart. And it will come to pass. Kaya nga, bago ako umuwi dito, hindi ko akalain, sabi ko, gusto kong muna sa Singapore. Ayun, pinatulog ako ng Lord sa Singapore. At maraming nag-o-offer pa. Pastor, dito ka na sa akin. Hindi, offer na itong si ganito eh. Pastor, dito ka na kahit na matulog ka lang. Iniisip ko, matutulog na lang ako para wala akong aabalahin. Doon na lang ako sa airport. Pero since maganda naman ang loob nila, ayun, nakatulog din ako. And glory to God, almusal pa ako doon sa Hawker Center. Yung Hawker Center, parang palengke yan, no? Mamimili ka roon. Doon kasi, nung nandoon pa ako, yung paborito ko, yung Horfan, tsaka Hokkien Mee. No? Ayun, kuli. Yung the best. So, anyway, kung ano yung sasalitain mo, mangyayari. Amen? Sabi ko nga, babalik na lang ako sa inyo. And then, sinabi sa akin ng pastor doon na kasama ko. Sabi niya, Pastor, darating ang August 27 anniversary, 25 anniversary. Kaya, punta ka rin dito. One of the pioneer po ako ng Singapore, JCTD. So, sabi ko, sige, tingnan natin kung kalooban ng Lord. Kalooban ba ng Lord? Delight yourself and the Lord will going to give the desire of your heart. Amen? So, mangyayari yan kung kalooban ng Lord. And I do believe marami rito, kaya kayo hiniwalay sa karamihan kasi may ipagagawa ang Lord sa atin. Amen? Maging obedient lang tayo. No? Ito sa verse 4, and God rested on the seventh day. Alam nyo, malapit na ang pagre-rest ng Lord uli. Every 2,000 years may nangyayari. And
we are now in the 7,000 years. Kasi ang 1 day sa Lord, 1,000 days sa atin. So yung 7th day equivalent ng Lord, we are now living in the last days. Tapos na yung 6 years, 6,000 years. We are now in the 7th year, 7,000 year. And be very brave, be very courageous. Kasi ang Lord gagamitin kanya in these days. Kung hindi ka sineperate, siguro nandoon ka sa Gaza. Sa Israel. Kung hindi ka sineperate ng Lord, kung hindi ka mahal ng Lord, nandoon ka sa Thailand. Isa sa mga building doon, nag-collapse. Kung hindi ka mahal ng Lord, nandoon ka sa Hollywood. Saka sa mga nasunugan. Kung hindi ka mahal ng Lord, marami ang hindi nakakakilala pa. Mahal ka ng Lord, kaya gusto niya pa na ikaw ay gamitin habang nag-aantay dito sa mundong ito. The peace that passeth through all understanding, you will have it. Tingnan natin ang verse 7. So God again ordains a certain day. Ano yan? Today, speaking through David after so long a time, as in the words quoted before. Oh, that today you would listen as He speak. Do not harden your hearts. Huwag natin patigasan ang ating mga puso. Amen? Yang today na yan, hindi yan tomorrow. Yan today na yan, hindi yan yesterday. Ang today na yan, ngayon. Amen? Binabalik sa atin ng Panginoon ng kanyang salita. So God again ordains a certain day. Verse 7, no? Today, sabi diyan, speaking through David after so long a time as in the words quoted before. Kaya kung makikita natin itong Romans chapter 8, tingnan natin itong Romans chapter 8, verse 12. So then, brothers and sisters, we are under obligation not to the flesh to live according to the flesh. Verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. For you did not receive the spirit of slavery, leading again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. Verse 16, the Spirit Himself bears witness to our spirit that we are God's children. And if children, then heirs, namely heirs of God, and also fellow heirs of Christ, with Christ. If indeed we suffer with Him, so we also be glorified with Him. For I consider that our present suffering cannot even be compared to the glory that will be revealed to us. Yung suffering mo, yung present suffering mo, i-welcome mo. Because greater glory will be revealed unto you. Amen? For the creation eagerly waits for the revelation of the Son of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of God who subjected it in hope, that the creation itself will also be set free from the bondage of decay into the glorious freedom of God's children. For we know that the whole creation groans and suffers together until now. Naalala ko yung mga parents ko. Panayan sabi, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay. Aba, until now, tumanda na ako. Yung pa rin ang naririnig ko sa maraming tao, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay. Pahirap ng pahirap, grabe.
Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sasalitain yun. Sabi mo, enjoy life. Do not endure it. Amen? Naririnig ko yan, hindi lang sa mga mahihirap. Lalo na sa mayayaman. Mabuti na lang, meron na tayong Jesus Christ sa puso natin. Tinanong ko rin sarili ko, bakit ba mahirap ang buhay, Lord? Ano sabi sa akin ng Lord? Paano nabubuhay ka sa present situation? I-try mong mabuhay doon sa panahon na ikaw ay bata pa. Naalala ko yung 10 centimos, abay busog na ako. Ang baong ko, 25 cents, kasama na pamasahe. Aba Lord, ngayon yung 20 pesos, binabato na lang. Dati may 5 peso lang ako, yung kulay green na, aba, may bagong lipunan pa yun. Marami na mabibili, may cheese curls ka na, meron ka pang pretzel. Meron ka pang yan, yung sarsaparilla? Grabe, no? Sino rito mga ka-age ko? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung may problema tayo, sabihin natin, Lord, lilipas din to. Amen? Lilipas din to. And I do believe lahat tayo sinet apart ng Lord. Inalis ka na sa problema. Greater glory ang nag-aantay sa iyo. Amen? Verse 25, but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with endurance. In the same way, the Spirit help us in our weaknesses, for we do not know how we should pray, but the Spirit Himself intercede for us with an expressive groaning. Tayong lahat ay tumayo.